One time, meron akong tinuruan ng working student kung paano siya aasenso sa buhay. Meron akong pinalinis na aircon sa kwarto namin. Meron akong suki na aircon technician na naglilinis ng aircon. Nagulat ako, meron na siyang kasama na assistant. So, nung ginagawa nila yung aircon, nilinis. Then after nun, habang inaantay namin kung meron pa bang tutulo or tuloy-tuloy na yung paglamig ng aircon, pinagmerienda ko muna sila. And habang inaantay kung okay na siya, kinausap ko yung kasama niyang working student. So ang sabi ko sa kanya, boy, ilang taong ka na? Kasi nung napansin ko parang napakabata pa niya eh. So sabi niya sa akin, 21 years old po. So sabi ko sa kanya, nag-aaral ka pa ba? So sabi niya, opo. So sabi ko, 21 years old ka na. So ngayon siguro mga graduating ka na ng college. Sabi ko, ay, sagot niya, hindi po, first year college pa lang po ako. Okay, sige. So tapos sabi ko sa kanya, tinanong ko, tinutulungan ka ba ng magulang mo na pag-aralin ka? Or may magulang ka pa ba? Sabi niya, meron po. Pero sabi niya, yung school, kasi nasa public school university siya, yung school na mismo, yung kumbaga wala ng tuition. Sa panahon ngayon, wala ng tuition kapag public university yung papasukan ng mga bata. So, nagulat ako syempre kasi nung time na nag-aaral ako, may tuition pa. Kahit medyo maliit pa nung time na yon, pero may tuition. Pero ngayon wala na kapag public university school. So ngayon, sabi ko, bakit ka nagtatrabaho ngayon? Wala ka bang pasok ngayon? Sabi niya, wala po. So, anong dahilan? Bakit ka nagtatrabaho? Sabi niya, kaya po ako nagtatrabaho kasi po, yung kinikita ko po dito ay ginagamit ko po sa mga school projects ko po at sa mga pagkain, baon, hindi na po ako umaasa sa mga magulang ko pagdating sa baon. And minsan po, kahit papano, kung medyo madami pong racket, marami pong nililinis na aircon, nakapagbigay naman po ako sa magulang ko kahit papano. Halimbawa po, pambayad lang po na pandagdag po, pambayad ng tubig, internet o kuryente. Kahit malit lang po, malaking bagay po yun, nakakatulong din po ako sa kanila. So nung narinig ko yun dun sa working student na yun, natuwa talaga ako kasi sabi ko sa kanya, bihira sa isang katulad mo na kabataan na nagtatrabaho sa murang edad and pinagsasabay yung pag-aaral at yung pagtatrabaho. Bihirang-bihira na ako makakita ng ganyan at bilib ako sa'yo kasi hindi siya biro at napakahirap talaga, napaka-challenging kapag pinagsasabay mo talaga yung pag-aaral at working student. So saludo ko sa'yo. So sa sobrang tuwa ko, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, gusto mo bang umasenso sa buhay? Sumagot agad siya ng, opo, syempre po, gusto po. So ngayon, sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng tip. Kung gusto mong umasenso sa buhay, palagi kang sumama kay Sir Aircon Technician, hindi na ako magpapangalan. Lagi kang lang sumama sa kanya. Kapag meron siyang nililinis na aircon, sumama ka lang. Kahit, kunyari, wala kang school, imbis na tumambay ka lang or kung ano man yung ginagawa mo, mas maganda talaga sumama ka sa kanya. Tapos, habang ginagawa ni aircon technician yung aircon, manood ka lang at makinig kung ano man yung tip na ibibigay niya sa'yo. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit po? Darating yung araw na kaya mo nang mag-isa na ikaw mismo ang gagawa ng aircon. Kapag natutunan mo yung skills na yon, ikaw na mismo yung parang magiging boss na din. Okay? Magsisimula yan sa'yo. Kailangan mong matutunan kung paano talaga mag-ayos ng aircon or maglinis ng aircon. Pagkatapos nun, kailangan, kung wala na si sir na aircon technician mo, ikaw na mismo mag-isa ang gumagawa, kailangan mong magbigay ng tiwala sa mga customers mo. Kailangan hindi sila ma-disappoint sa service na ibibigay mo. Okay? Then after nun, kapag nakapag-build ka na ng trust sa kanila,
dadami yung network mo. At kapag dumating na yung time na marami ka ng customers at hindi mo na kayang i-manage na ikaw lang mag-isa, kailangan mo na maghanap ng assistant. And then, kailangan kung ano yung natutunan mo, dapat hindi mo yan ipagdamot. Ibahagi mo yan sa mga assistant mo, lahat ng natutunan mo. And then, kapag dumating na yung time na kaya na nila mag-isa at ikaw na lang yung mismo magmo-monitor ng trabaho, or kahit nasa bahay ka lang, sila na lang yung gagawa, ang tawag po doon ay leverage. Rich people use other people's effort and people's time. So doon mas malaki ang kita at doon ka aasenso sa buhay.